Yo, what's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends at panibagong reaction video ngayon tayo mga friends at panibagong taon na naman ulit natin sa ating panggagatas dito sa aking channel mga friends. Unang-una sa lahat gusto kong magpasalamat sa mga nagigreet sa akin sa aking pagsiselebrate nung nakaraang birthday ko, nung nakaraang January 6 yun. Maraming salamat sa mga nakakalala, especially sa Facebook na nagre-remind sa lahat. Kaya mayroong nag-greet sa akin. Yun. Hindi na natin patatagalin to mga friends. Bali, na-release na yung Tipsy D versus Moth. Lalampasan mo lang muna natin yung Lip Cram versus Katana kasi napakalakas nitong laban na to mga friends. Ika nga, sa totoo lang, for now, meron lang naman itong sa YouTube in just 7 days. Imagine nyo yun. Ganito kalakas yung laban na to. So, yun. Tingnan natin kung anong mangyayari dito sa laban na to. So, hindi na natin patatagalin to. But, before natin umpisahan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay nyo? Huwag na rin kalimutan i-hit yung notification bell pagkatapos nyong i-hit yung subscribe button dyan sa baba para magiging updated kayo kung meron man akong bagong video na i-upload dito sa aking YouTube channel. So yun, so let's do this, here we go. Madalas ang pinakamasaya, pinaka-energetic, pinaka-buhay na event sa akin yung ahon. Pwera na lang, syempre kapag may laban ako. Excited na, ayun, balancing excited tsaka kaba. Pagbabalik ko sa stage ng flip top. Hindi ko na masyadong iniisip yung gagawin ni Moth kasi given na yun eh. Hindi yan undefeated ng walang dahilan. Magaling siya palagi siyang handa. Ako, hindi ko sigurado pero masasabi kong one for the books talaga tong matchup na to. Ang bilis ng stardom ni Moth nung nagsisimula siya sa karir niya kasi nga undefeated tsaka siguro ngayon lang tayo nakakita ng ganun kabata. Talagang napaka-bibo. May mga schemes siya na mahaba pero yung payoff talaga maganda. Ako rin naman, hindi naman ako nagpapabaya sa battle ko. Oo, lahat naman kami, may mga trabaho lahat kami pero mahanapan natin ng paraan yan para paghandaan. Ganun ang ginawa ko. Ano pa rin parang ganun pa rin kung ano pa rin yung style ko, kung ano pa rin yung flavor ko pagdating sa punchline, kung ano yung ganun pa rin naman. Parang ang unusual lang na nangyari sa paghahanda ko ngayon, parang pakiramdam ko na mahahaba yung mga rounds ko ngayon. Moth, kinuha ko tong speaking of mahaba, sa nabanggit dyan, base sa nabanggit ni Moth, okay lang naman maging mahaba yung rounds pag maganda naman yung epekto sa yung reaction sa tao. Yun, and yung magiging hindi dragging siya, hindi nakakauma yun. Kaya lalo na sa mga ganitong laban na high stakes na laban, siguro napakaiksi kung pagkakasyahin mo sa 2 minuto lang. Kaya hindi naman siguro kalabisan kung lalampas pa sila doon pag maganda naman yung kinahihinatnan sa kanilang laban. So yun yung essence ng napakagandang battle. So tulad nito. Kaya yun, tuloy na natin to. ba na to hindi para bigyan ka ng talo. Nandito ako para sa legasiya ko. Alright. Good luck sa atin. Ayun, Kuya Tipsy, good luck sa atin. Alam mo naman, itong matchup na to, one for the books para sa flip top. Ganun din ako, ibibigay ko lahat ng kung anong kaya ko. Napapansin ko dito sa pre-med na yung interview nila ni Tipsy at saka ni Moth. Napapansin nyo ba yung sinabi ni Tipsy na hindi nandito raw siya para hindi bigyan ng talo si Moth? Kumbaga analytically may isip natin na kumbaga parang gusto niyang parang nagpaparaya si Tipsy para wag mansahan yung karera ni Moth. Parang ganun yung dating. Oo. Kaya siguro iwan ko ayokong isipin na
hindi siya magtotodo dito sa laban na to. So, tingnan natin mamaya, pero parang yun yung dating na kumbaga lalabanan niya si Mot, pero para hindi niya bigyan ng talo. Kaya yun, sana naisip niya rin yun. So, let's go! Yun, maraming salamat dahil ayun, manalo matalo. Isa ka sa mga naging pattern ko sa kung ano mga style ko ngayon sa battle rap. Yan. Kaya yun, kita-kits na lang mamaya sa stage. Good luck. Yeah. Let's go! Grabe, ang enerhiya ng tao. Sobrang lakas. Flip Top, Round 16, Day 1, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta, lahat ng suporta tunay, live at online. Flip Top, magingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Grabe, naririnig nyo naman siguro yung ugong ng yung crowd. Ito siguro yung sinasabi ni Enigma na iba pa rin pag live. So, yun. Kaya, shoutout kay Enigma na at sa buong kupunan ng Flip Top na magkakaroon ng event ng ganito. So, yun. Talagang history. Tuloy na natin. Grabe yung ingay na tao. Yung enerhiya. Tingin ko, salamat sa enerhiya niyong lahat. Tingin ko, sapat na panahon para gawin na rin yung parte natin habang nandyan yung enerhiya ninyo. Kulong na yan, mga kurakot! At sa kanan ko, galing pa Yun. ng balat. Shoutout kay Enigma na nakikiparte sa anumang mga pangyayari dito sa ating bansa. Pero nalulungkot din ako kasi hanggang ngayon parang hindi pa rin yata umuusad yung kaso laban dito sa flood control at wala pa tayong naririnig na may nakukulong na malalaki. Kaya yun, wala talaga tong patutunguhan tong natin, yung justice system sa ating bansa. Kaya tuloy na lang natin panoorin to. Bataan para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Team City. Parang balloon. Tipsy Matalino D. pa sa'yo si IR Baboon. But soon, tatawagin ka na rin great kasi ikaw ang pinakamatalinong 8. I'm telling you straight, I'm calling you fake. Sa classroom, ikaw ang bobong classmate. Yo, real jokes from Manila. At sa kaliwa naman, Dasmariñas, Cavite, represent para sa inyo. Pagbabalik, mag-ihay tayo lahat para kay Mod. Palpak, lahat ng nananalisod. Maagang tumalinot, nagkagulang tung batibot. Hinasa pang unawa ng hindi basta mabilog. Pinalawak pa ng mga eskelita na makipot. Mula area 1 iikot. Dala ang mga aral sa malikot. Malikot na isip, hilig mga likot. Yo! Shoutouts Real Jokes, shoutouts High Minds, shoutouts Hypebeat, Black Manila, Crown Manila, Linya Linya, RX Banda, Rapolo, Dark Horse Clothing, Meek and Chill kahit na yung isa. Lahat ng represent collab, 7-4 Ay, Shift, pasundot pa rin. Unhinged, Ulap, shoutout sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss, si Mot, pinili niya ba una? Si Tipsy D. Yeah, let's go. Pakinggan natin, unang Tara palat, to. 2 minuto.
Team CD, pakibaba yung mga... Unang bira para kay Team CD. Grabe Yo, yung dinig! Yo! leg. Team CD versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Grabe yung kaso nun. PSP agad. PSP agad yung Di binira. ba? Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Kaya shoutout kay Enigma. Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng badoy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit pabalik na rin! Grabe parang magwawala yung tao. Gago, wag mo akong babalik na rin. Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling! Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto. Ngipin tipsy, ayaw. Teka, pause mo lang natin. Meron lang akong siguro kung itong laban na to ay naganap nung quarantine days, siguro hindi magiging ganito kalakas tong laban na to. Alam naman natin na hindi rin natin masasabi kasi yung mga tao doon ay nakatutok din sa internet, pero kung usapang ganito ka daming crowd sa big stage, mas ma-appreciate natin yung reaksyon ng tao talaga kaya nagiging siguro kaya ganito kalakas yung yung impact ng kanilang laban, mga friends. Kaya yun. So tuloy natin, mga friends. Di na po ko sa Ngipin tipsy, kasinungalingan. Kung sa ngipin sa bagay, ito, pandemic gusto. nga Pag pala, ngipin pag tipsy, may ayaw. corona, inaalagaan. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasumpok, tatakbo siya ka mga tama nga asar. naman. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Bakit nung kinall out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa Liga ng Gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, Ahon game! Inangasan. Higante, laban sa unano! Grabe yung mukha Na naman ni Moto. malamang ang bida sa senaryong ito. Buti Game. na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe na gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktakang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag nang kumontra sa bales ng mga elemento sa patibungay na akit ka.
kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya! Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat-dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emma at Lucas. Left field ginamit pang lunas. Sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo? Makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan, walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto nang ipabito. Malas mo, wala si Pibos dito! So, inog round 1 ni Tipsy D. Kayo, anong masasabi nyo dun? Ito. Maganda yung bungad ni Tipsy D. Malakas. At maganda yung delivery. Pansin na rin natin na kakaiba to sa laban sa mga past battle ni Tipsy D na parang malamya yung delivery. Ito talagang yung diction ng pananalita niya talagang may diin na. Yun. Pero napapasin ko rin dito sa yung kumbaga si Tipsy D dito sa round 1 parang nag-i-exhibition siya, may mga okay naman, malakas rin yung mga punto na sinasabi niya, pero dito sa anong tawag dito, yung kumbaga parang nag-i-experiment si Tipsy D ng bagong estilo, pero hindi nakuha, hindi nagigets agad ng tao eh. Kumbaga, yung schema niya, mahilig kasi si D ng ganitong estilo eh. Yung schema niya, hindi, malakas yung bungad, okay rin naman yung mga punto, pero yung schema niya ang haba. Tapos, kumbaga, parang halos lumamo ng buong round. Tapos yung napapansin nyo rin siguro yung ender niya hindi gano'ng kalakas. Yung mas doon sa punchline niya hindi lumanding doon sa pinaka punchline, nakakuha lang ng reaction doon nung na-mention niya yung si Pibos na sa pagbibito doon lang, tapos yung ender talaga niya hindi lumanding yun. Tingnan natin kung anong gagawin ni Mot mamaya, pero nakita nyo rin naman siguro yung body language ni Mot, parang sabi ni Mot, parang may parang gustong ipahiwatig ni Mot na yari ka sa akin mamaya. Tingnan natin, yan lang ba yung dala mo? Parang ganun yung gustong ipahiwatig ni Mot. Kaya hindi na natin patatagalin to, mamaya natin iskuran. Pakinggan muna natin yung round 1 ni Mot. Here we go. Malinaw. Game! Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Pinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Paparinig kay Lourdes at si... Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick!
Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Kulit ng mukha ni Mot. Pero sabi nila, alanganin daw. Pues di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tara bakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig bang Grabe, lahit lakas. ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring mula kay Sequence, Poison, M-Site. Talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leeg ang tama. Itong kasabihan na to, Kasi isa lang tong pusa. malaking mamon. ito talaga, panira Matigas talaga lang itong tukon pusa niya. to. Itong, may ibig sabihin itong sinasabi ni Mot yung sa Tagalog kumbaga, ewan ko, may reference si Mot dito pero sa pagkakaintindi ko dito sa Tagalog, yun yung madalas sinasabi pag halimbawa sa basketball, natatalo mo yung kalaban mo, kaya yun, kumbaga naliigan pag natatalo, kahit sa anong larangan, sa anuman, pag natalo yung kalaban, sinasabi nila naliigan. So parang ito yung gustong ipahawatig ni Mot, pero alam ko may iba pang kahulugan to about sa gaming. Yun. Tuloy natin. Pero ang lakas sobra. Nangyari, nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba, eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Grabe, lakas nun. Wala na. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin Dito pa lang. recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Tangina, paldo na Wala, sana. basag. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas ML piniling reference. lugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napaka-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tunggak. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak, maluba. Handa akong humarap sa kutsa, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Grabe yun. Sa flip-top ako nakilala. Sa flip-top din ako malalaos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Grabe lakas.
So ayun, end of round 1 ni Mot. Grabe, sobrang lakas. Akala ko kay yung round 1 parang akala ko kay Tipsy D na yun. Kahit hindi naman ganun ka hindi masyadong nalinis ni Tipsy D yung yung round 1 niya, pero malakas pa rin yun all in all. Kaya kung i-scorean ko tong round 1, kumbaga si Tipsy D malakas yun. I-scorean ko yun ng perfect 10 si Tipsy D. Pero pagdating dito kay Mot, kumbaga punchline count, mas maraming binitawan si Mot. At lumanding lahat yon kay Tipsy D, na hindi katulad ng kay Tipsy D na ang daming pasikot-sikot, walang rektang sapak. Yun eh. Tapos ang delivery ni Mot talagang may napanood ko tong sabi ni Jonas na si Jonas, hindi si kay kay Zaki na yung mukha ni Mot hindi naman talaga ganyan yan eh. Kung napapansin niyo, kumbaga yung mga stretch dito sa mukha niya, siguro sa sa paghahanda, kaya nagiging ganun, wala na masyadong tulog. Yun, kaya ibig sabihin sa nangyayari yun sa paghahanda, kaya ganito na lang yung gigil ni Mot. Alam naman niyo siguro, napapansin niyo naman siguro yung diferensya ng laban ni Mot sa PSP kumpara dito sa laban ni Mot sa flip top. Ito, kahit yung laban nila ni 60, hindi naman ganito kalakas si Mot eh. Kumbaga kung susumahin natin at ang tawag natin, pagtapatin natin yung kung gaano kalakas yung laban nila sa PSP, yung Grand Finals, hindi naman ganito kalakas eh. Kaya siguro iba pa rin pag home court, yun siguro ang yung dating. Kaya yun, balikan natin yung rounds ni Tipsy D. Binigyan ko siya ng perfect 10, pero dito kay Mot, dahil akala ko kay Tipsy D na yun, pero kay Mot, kakaiba rin tong ginawa ni Mot na napakalakas, talagang halos lahat tumama yung suntok ni Mot kay Tipsy D. Kaya bibigyan ko ng 13. So out of the board na tong scoring natin mga friends. Malakas yung kay Tipsy, pero mas malakas yung kay Mot. Kaya yun, 13 out of 10 para sa akin. Yun, depende na rin yan sa yung taste ng tao. Kaya kung crowd reaction, hindi natin ipagkakaila na mas maraming siguro kakaiba yung dating ng reaction ni pagdating kay Tipsy D, kasi dahil dito marami na rin kasing issue si Mot eh. Kaya nung lumaban siya sa PSP, kaya hindi na siya, parang hindi naman ibig sabihin na ayaw na siya ng tao, pero kumbaga nababawasan ng konti. Sabihin na lang natin ng ganun. Pero all in all, kung hihimayin natin yung mga binitawan ni Mot, grabe, sobrang lakas nun. Kaya yun, tuloy na natin to. Dadako na tayo sa round 2 ni Tipsy D. Here we go. Tangina. Bawi. Kaya na. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip top nagsosorry. Yan, naribat. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda, pero di nyo ako makukulong sa nakaraan.
At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa Monarchy at isa siya sa Royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Tangina mo, ang dali mong napapayag na yung laban natin dun ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaligtaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Alas magwawala na yung tao. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina, sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50, kasi pinaghatian ng mga gago. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip-top at hindi siya kawalan. Real talk! Saglit lang. Dito sa sinasabi ni Tipsy D na hindi kawalan si Mot sa flip-top, hindi ko rin masasabi. Hindi rin natin masasabi na hindi kawalan si Mot kasi grabe yung ang tawag nito, yung karera ni Mot dito sa flip-top kasi kumbaga walang talo 13-0 yun. Isipin nyo, ganun ka lupit si Mot kung tutuusin na sa daming magagaling, sa daming MCs na nakakalaban niya, hindi mo lang siya nabahira ng pagkatalo. Yun, napakalaking gampanin yun sa karera ni Mot. Kaya hindi natin masasabi na hindi kawalan si Mot sa flip-top. Kumbaga, kung iisipin natin parang nagiging haligi na rin to si Mot sa sa flip-top. Kumbaga, parte na rin si Mot sa history ng flip-top. Kaya hindi natin pwedeng ipagwalang bahala yung history, yung tawag nito, yung career niya dito sa flip-top na tanging MC lang to si Mot na hindi na natatalo. Kahit si Looney, may talo si Looney kay Shea. Pagkakalam ko, may 2 talo si Looney sa flip-top. Sa tuon-to, talo pa rin si Looney. Kaya, yun, hindi katulad ni Mot. Grabe, walang talo to si Mot. So, tuloy na natin. Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo, pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao. Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba na oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago, ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately, iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Kaya naman you won't get any favor
palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung rib cage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga, talagang bruce ko hahatakin. Shit, ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay, bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi man-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis. Nagluto ng bupis. Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budwi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. Ay, gago. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa iyong maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo ba si Mangi na buraot sa inuman? Pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan. Madali pa sa easy. So, inom round to ni Tipsy. Paano ba to? Nagluto ng bupis. Wala. Kumbaga, siguro sa isip ni Mot, yan, siguro naisip-isip ni Mot, yan lang ba yung dala mo? Hindi mo ako kayang patumbahin sa ganitong uri ng banatan. Yun, parang gusto pang, kumbaga ganito na lang. Malakas yung round 1 ni Tipsy di kanina, pero siguro humina ng konti itong round 2 ni Tipsy di. Pansin ko lang. Medyo, yung setup kasi, yung kumbaga doon lang umikot doon sa yung schema niya sa pagluluto ng bupis. Ginawang ulam si Mot. Pero sa first round, hindi natin ipagkakaila na kumbaga naliigan si Mot, si Tipsy doon kay Mot. So yun, dadako muna tayo sa mamaya natin iskoran, dadako muna tayo sa round 2 ni Mot. Here we go. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Wes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Ban. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, Uncrowned King, tapos Queen Yasmin yung mukha. Oh. Gago talaga si Mot. Pero yan titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ngipin na naman, walang kasawaan, di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na yun nilang seta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo,
judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta, tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda? Di ba? Ano? Di mo na makakailato, boy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Kahit nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Uy. Sayang. Namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung Malamarcos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, Malamarcos ka nga halos, antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubras sa panot. Hanggang sa may dumating na mot, walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O kaya mo kong masiraan, pabor sa'yo mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo sa pangalan yun hindi mo mananakaw. So yun, ino-brown to ni Mot. Nasabi ko na kanina na yung round 2 ni Tipsy D ay hindi gano'ng kalakas sa mas humina ng konti kumpara doon sa round 1 niya. Pero itong kay Mot, medyo yung round 2 niya humina din ng konti. Kumbaga nagiging pareho sila sa yung pareho yung dating sa round 2 nila. Pero dahil championship to, kita nyo naman siguro na may slip up si Mot. Kahit konti yon, pwede nating ibawas yun kahit gano'n pakalakas yung pyesa niya sa dito sa round 2. May stumble din naman si Tipsy pero mas mahaba yung kay Mot, kaya yun, ibabawas natin yun. Kaya para sa akin itong round 2, itatabla ko to round 2 na to. Tabla para sa akin yung round 2. So yun, dadako na tayo sa round 3 ni Tipsy. Here we go. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Ay, wala. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko guaranteed.
Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel kung hindi siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatras sa three-way. Oh, di ba sinungaling? O ano, nasa na yung hindi takot Umatras matalo? pala, Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Tangina. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilaban ng lobo! Oo, aso! 3 ulo! Cerberus! Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Ganun na si Looney. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan nyo magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano. Hindi naman lahat kilala yun. Laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos ya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na tagos pa! Balita ko marami daw pumusta dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry, maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi, pues gagawin kong paen si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupay-pay, ipapakantot kita kay Manggi! Cringe, ang sobrang cringy ito yan. Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Ang baho na ni M-Site! Ay! Nagkakatas patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang, naka-face mask si Rick Sanchez. Alter ego. Ang bango ng face mask ko ha. Yo, ako na bahala dito. Welcome to the freak show. Ipapasok 2 ulo parang baliktaran na dildo. Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo. Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy. Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Tumiyok pa. Kaya naman sa body bag ngayon,
sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit naantala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, sinagtala! May call out ka. So yun, in-brown tree ni Tipsy. Malakas sana yung ender niya. Yung hindi tungkol doon sa ano, sa alter ego. Doon sa sinabi niyang ano, anong tawag doon? Yung na first blood niya. Kung natalo niya sana dito si Mot, siguro malakas yun. Yun. Para sa akin, pero ano anong tawag nito? May slip ups din si Tipsy D dito sa round 3. Kaya yun, pwede nating ibawas yun. Yun. Pakinggan muna natin yung round 3 ni Mot. Here we go. Round 3 game, last round, last round. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit invento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung ethics ko. Ay. Lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng ethics mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, 2 na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Puro lambi. Pati supling sinasama, kesyo effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin ibig sabihin, may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang trap-rebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka, ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa alin, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Luni, malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo mano solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check niya mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ano? Puro na lang pasilip ng produkto? Mga tricks sa pagluluto? Panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio.
Musiko, sinasaulo, listener, mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan, Chenso. Ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida, ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Sakit. Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo, kung binyagan, ilabas nyo yung pari ng tugma. One for the books, kuya. Thank you, kuya. Left up! Team CD! So yun, yun ang round 3 ni Mot. Para sa akin, itong round 3, body bag to. Grabe yung mga halos. Kasi yung round 3 ni... kanina na sa round 2, nag-slip up si Mot. At pagdating sa round 3, nag-slip up din si Tip CD. Yung mga banat ni Tip CD, yung mga yun nga, yung nabanggit ni Mot na rich niyang schema, hindi nawawala yun, hindi lumalayo yun. Nakikita naman sa pyesa na dinala ni Tip CD. Kaya para sa akin, body bag tong round 3. Round 1, para sa akin, para sa kanila lahat ng buong round. Yung round 1 yung pinakamalakas. Kay Mot, round 3 yung bali yung round 3 yung doon na nag-pay-off si Mot yun na kaya para sa akin panalo talaga si Mot dito. Yun ang tawag nito. Shout out na lang din kay Tip CD. Yun, in fairness para sa kanya. Props pa rin kay Tip CD. At napakagandang laban na to. Yun, isang malaking regalo to ni Arik para sa bagong taon. Kaya napakalaking at napakagandang laban na to. Historical. So sana magkakaroon pa ng alam ko marami pang hindi na-upload na laban dito sa Ahon 16. Baka may mas malakas pa na laban dito sa Ahon 16. Kaya yun, abangan na lang natin. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung ikaw na nanonood, umabot ka man dito sa kauli-hulihang video ng aking video, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Pindutin nyo yung subscribe button dyan sa baba. At huwag kalimutan i-hit yung notification bell para magiging updated kayo kung meron man akong bagong video na i-upload dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Kita kits!